Yumuko si Luo Changqing at sinabi, si Luo Changqing ng Cloud Sect, ay nakilala ang iginagalang na Sword Demon. Hinihiling ko ang gabay mula kay Senior Sword Demon. Ngumiti si Luo Changqing at sinabi, ang aking senior brother, Sword Saint Luo Shisan, ay nahuhumaling mula noong kanyang labanan sa iyo. Ngayon ako ay dumating upang makipagpalitan ng ilang galaw kay Senior Sword Demon. Nang marinig ito, huminto si Yu Shangrong at sinabi, paumanhin, mahina ka. Nararamdaman na hindi sapat, idinagdag niya, napakawalang interes na mahina. Sinabi niya ang parehong bagay kay Sword Saint Luo Shisan dati, at ang pag-uulit nito kay Luo Changqing ay walang pagkakaiba. Sa gayong mga tao, napakawalang pakialam ni Yu Shangrong. Hindi lumilitaw ng mas maaga o mas huli, ngunit sa pagkakataong ito, hamon ba ito? Malinaw, ito ang gawa ng isang kasuklam-suklam na tao na sinasamantala ang kahinaan ng iba. Gayunpaman, tumanggi si Luo Changqing na sumuko, patuloy na nakikipagtalo. Ang mahina na ng ahas na hamanin ng malakas ay hindi tunay na mahina. Ang malakas na natatakot at laging tumatakbo ay ang tunay na mahina. Umiling si Yu Shangrong at malamig na sinabi, Cloud Sect Sword Altar, sa loob ng isang buwan, pupunta ako upang patayin kayo. Pagkasabi nito, hindi na niya pinansin si Luo Changqing at tumalikod upang umalis. Paumanhin, hindi na kailangan ng isang buwan. Ngumiti si Luo Changqing, at agad na nabunot ang mahabang espada sa kanyang likod. Isa sa dalawa, dalawa sa apat, apat sa walo, daan-daang sword forceful energies ang lumutang sa ere, na nakaayos sa paligid niya. Ngayon, dito sa Cloud Illuminating Woodland, kukunin ko, Luo Changqing, ang iyong buhay. Habang nagsasalita siya, tumapak siya sa lupa at tumalon sa ere, ang lahat ng sword forceful energy ay nagsasama-sama, humihiwa patungo kay Yu Shangrong. Noong nakaraan, si Yu Shangrong ay magkakaroon ng hindi mabilang na mga paraan upang kontrahin ang gayong galaw. Ngunit ngayon, halos maubos na ang kanyang primal energy, at ang kanyang pisikal na kondisyon ay malayo sa dati. Binunot ni Yu Shangrong ang longevity sword gamit ang isang kamay, tinipon ang lahat ng natitirang primal energy, ang talam ay bahagyang kumikinang na pula. Desidido at malinis niyang iniwagayway ang longevity sword ng paalang, nakikipagbanggaan ng harapan sa sword forceful energy ni Luo Changqing. Bang! Sa sandali ng pagbangga ng mga sandata, naghalo ang forceful energies, at ang sword forceful energy ni Luo Changqing ay ganap na naputol. Umatras si Yu Shangrong ng 3 hakbang, bahagyang nanginginig ang kanyang mga yapak. Bagamat hindi siya nagkaroon ng kalamangan, pinanatili pa rin niya ang kanyang pagtitimpi. Nang makita si Yu Shangrong na umatras ng 3 hakbang, isang bagay na hindi kailanman naisip ni Luo Changqing na posible, nakamit niya ngayon. Bumulwak ang kanyang puso sa labis na kagalakan, kung ngayon ay matagumpay kung mapapatay ang ulo ni Yu Shangrong, kung gayon ang aking pangalan, Luo Changqing, ay aalingaw sa buong Great Flame. Si Luo Changqing, na nakatingin kay Yu Shangrong, ay nagpatuloy ng may pananabik, Senior Sword Demon, ngayon, sino sa tingin mo ang mas mahina sa atin? Hindi siya pinansin ni Yu Shangrong, mahigpit na hinahawakan ang longevity sword, nararamdaman ang natitirang primal energy sa loob niya. Bakit hindi ka nagsasalita? Hayaan mong makita ko ang returning, I enter the three souls. Si Luo Changqing, na nasa sabik sa punto ng kawalang katwiran, ay tila nasa bingit ng kagalakan na parang papatay siya. Hindi pa rin nagsasalita si Yu Shangrong, ngunit isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, isang alon ng maswerteng enerhiya ang biglang lumitaw sa langit. Tumingala si Yu Shangrong upang makita si Wit Ezard na nakasakay ng mababa sa isang ulap ng kasaganaan. Sa katunayan, matagal nang minamaneho ni Lasho si Wit Ezard sa malapit, ngunit hindi nagmadali upang ipakita ang kanyang presensya. Nagtagal siya sa malapit ng higit sa 10 minuto, nagmamasid habang hinahanap si Siwuya, ngunit hindi niya ito natagpuan. Pagkatapos sumumpa sa loob na, taksil na disipulo, ibinaling niya ang kanyang pansin sa paghaharap sa pagitan ni Luo Changqing at Yu Shangrong. Nakita niya ang lahat ng nangyari at naunawaan kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, tumingala si Luo Changqing upang makita si Wit Ezard na naliligo sa maswerteng enerhiya,
bahagyang kumunat ang kanyang noo, nagtataka, sino ang kilalang figurang ito. Dahan-daang lumingon si Yu Shangrong, tumingala, at nang inag, nawala ang kanyang isip. Bagamat siya ang nakakatakot na sword demon, bagamat hinamon niya ang hindi mabilang na mga master ng espada, at bagamat hindi siya natatakot sa langit o lupa, ang kanyang puso ay pumipintig pa rin ng malakas at nanginginig ang kanyang mga labi kapag nakita niya ang matandang lalaking ito, Master. Nang marinig ang terminong, Master, agad na pinagpawisan ng malamig si Luo Changqing. Hindi siya umalis sa kanyang pagkakakulong sa loob ng maraming taon, patuloy na naglilinang sa Cloud Sect. Ilang taon na ang nakalilipas, bumisita siya sa Evil Sky Pavilion minsan at nakita si Ji Tiandao mula sa malayo, ngunit hindi niya ito hinarap ng malapitan. Ang matandang figure sa harap niya, ang isang kamay sa likod, ang isa ay hinahaplos ang kanyang balbas, ay nagpapalabas ng celestial at moral na aura, na walang bakas ng demonyong hangin na tipikal ng mga mula sa demonyong landas. Bukod pa rito, kasama si Witezard sa ibaba niya na nagpapalabas ng maswerteng enerhiya, imposible itong iugnay sa demonyong landas. Siya ang master ng Evil Sky Pavilion. Ang pinakadakilang demonyo ng panahong ito. Sa sandaling ito, sumulyap si Lasho sa timer, tumatango sa kanyang sarili, hindi masama, tapos na ang cooldown. Mula sa kanyang mataas na posisyon, nahulog ang kanyang tingin kay Luo Changqing, at malamig niyang sinabi, nagsasalita ka ng napakatuwid. Tungkol sa pagsasamantala sa panganib ng iba. Paano kita matitiis? Pagkasabi ng mga salita, bahagyang tinapik ni Lasho ang likod ni Witezard gamit ang kanyang daliri sa paa, tumalon sa ere, at sa isang pagtaas ng palad, isang nameless sword ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Natakot si Luo Changqing, nauuto, huwag kang lumapit. Napuno ng takot ang kanyang mga mata habang nakapako siya kay Lasho sa ere. Sa desperasyon, iniikot niya ang kanyang mahabang espada, tinitipon ang lahat ng kanyang lakas, at libu-libong sword forceful energies ang nabuo sa ere, lahat ay nakatutok kay Lasho na sumisid mula sa langit. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, lumabo ang kanyang paningin, na parang pumasok siya sa isang panaginip. Ito ang sikat na kasanayan ni Yu Shangrong, returning, I enter the three souls. I enter the three souls. Hawati ang figure ni Lasho sa kaliwa, gitna, at kanan, agad na naglalaho. Whoosh! Nang muli siyang lumitaw, ang tatlong figure ay nagsasama sa isa. Biglang huminto ang lahat, hiniwa ng nameless sword ang libong sword forceful energies at pati na rin ang side sword at dibdib ni Luo Changqing. Ang buong galaw ay tuloy-tuloy, walang anumang hindi kinakailangang pagyayabang, at kulang pa nga ng marahas na paglabas ng primal energy. Isang espada lang, at tapos na ang lahat. Lumaki ang mga mata ni Luo Changqing, at sa sandaling naglaho ang sword forceful energy, ang kanyang mga mata ay naging ganap na walang laman, lalong lumalalim ang kawalan. Tumingin siya sa kanyang sirang mahabang espada sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sa kanyang dibdib. Bumukas ang isang linya ng dugo, at bumulwak ang dugo, mabilis na nauubos ang kanyang buhay. Tulungan ninyo ako, mahina at desperado ang kanyang boses. Nakita ito ni Yu Shangrong, kumunat ang kanyang noo, na puno ng takot at panghihilakbot ang kanyang mga mata. Ding! Nakapatay ka ng isang target at nakakuha ng 1,500 merit points. Pagkatapos harapin si Luo Changqing, hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas, tumalikod, at malamig na sumulyap kay Yu Shangrong, masamang disipulo. Nang inag ang katawan ni Yu Shangrong, at nanatili siyang nakatayo. Nang makita ang kanyang master na biglang lumitaw sa cloud-illuminating woodland, napuno ng kawalang paniwala si Yu Shangrong. Hindi niya maintindihan kung bakit narito ang kanyang master. Malamig ang tingin ni Lasho, at dahan-dahan siyang nagtanong, paano kita tinuruan noon? Naaalala mo ba, pagtalikod sa Evil Sky Pavilion, pakikipaglaban sa sarili mong sekta? Habang nagsasalita si Lasho, humakbang siya pasulong, matatag at may puwersa ang kanyang tono, bawat salita ay tumatama sa puso, na nagpapagulo kay Yu Shangrong. Ang walang humpay na paraang ito ay nakapagpabalisa kay Yu Shangrong. Tumangala siya kay Lasho at nagtanong ng may mapait na ngiti, Master, sinusubukan mo ba akong patayin muli? Huminto si Lasho sa kanyang paglalakad at sumagot,
hindi ba dapat? Kumislap ang mukha ni Yu Shangrong ng isang nakakaantig na ngiti, sinusubukang tumayo ng tuwid, pinagmumukhang hindi gaanong magulo ang kanyang sarili. Sa aking bayan, mayroong isang halaman na tinatawag na zanhua. Namumulaklak ito sa umaga at namamatay sa gabi, alam nitong mal-alanta ngunit pinangangalagaan pa rin ng maingat. Alam nitong mamamatay, bakit ito aalagaan ng husto? Ngunit minsan nagtataka ako, alam na hindi maiiwasan ang kamatayan, bakit kumapit ng mahigpit? Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang umiling si Lasho at sinabi, ang kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan ay likas sa tao, lahat ay mamamatay. Kung sa iyong pangangatwiran, dahil lahat ay mamamatay sa huli mula sa sandaling sila ay ipinanganak, hindi ba't dapat na lang nilang wakasan ang kanilang sarili? Saan mo natutunan ang gayong baluktot na logika? Nag-isip siya, sandali, pagkatapos ay humakbang muli at sinabi sa isang malalim na tinig, ang mabuhay, iyon ang dahilan. Komplikado ang mga mata ni Yu Shangrong habang dahan-dahan siyang umatras, bumubulong, lahat ay gustong mabuhay ng matagal, ngunit lahat ay hindi makakatakas sa wakas na ito. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Lasho at mariing bumulalas, kalokohan. Umamin ka at tanggapin mo na ang iyong parusa ngayon. Umiling si Yu Shangrong at sinabi, ang isang araw bilang guro ay isang buhay bilang ama. Patawarin ninyo ako, hindi ako maaaring bumalik sa inyo. Malamig na tanong ni Lasho, akala mo makakatakas ka. Ang bibig ni Yu Shangrong ay bumilog sa isang malamig na ngiti, minamaliit mo ako. Kahit hindi makialam si Master, hindi ko katapat si Luo Changqing. Pagkasabi nito, bahagya siyang tumalon sa longevity sword at lumipad palayo sa pamamagitan ng paglipad ng espada. Ito ay dahil sa kanyang mataas na pagkakaisa sa longevity sword, na lubhang nagpapababa sa pagkonsumo ng primal energy. Sa kasamaang palad, hindi marami ang nakakamit nito, at lubha rin nitong pinataas ang kanyang bilis ng paglipad. Pagkatapos ng lahat, ang mga sandatang panglangit ay napakabihira at mahalaga at nangangailangan ng perpektong antas ng resonance. Nang makitang tinatangkang tumakas si Yu Shangrong, na natiling walang pakialam si Lasho, dinudurog ng kanyang kamay ang isang pinahusay na bersyon ng cage binding. Isang gininto ang enerhiya ang bumuo ng isang counterclockwise na umiikot na vortex, mabilis na hinahabol si Yu Shangrong. Mabilis na lumipad si Yu Shangrong patungo sa kailaliman ng cloud-illuminating woodland sa kanyang espada, habang ang kumikinang na gininto ang enerhiya ay bumuo ng isang malaking karakter na, gapos, na hinahabol siya tulad ng isang bulalakaw na humihiwa sa langit, na tumatama sa kanyang katawan ng may katumpakan. Bumantong hininga ng mahina si Yu Shangrong habang biglang napipigilan ang lahat ng primal energy sa loob niya. Nawala ang kanyang balanse at mabilis na bumagsak sa lupa. Walang laman ang kanyang energy center energy C, na nag-iwan sa kanya na walang kakayahang kontrolin ang kanyang paglipad. Nang makita ito, si Duanxing, kasama ang mga kapatid mula sa Demon Slaying Sect, ay pumila at dahan-daang pinalibutan siya. Umatras kayo, ito ang Sword Demon. Nagmamadaling inutusan ni Duanxing ang kanyang mga tauhan na huminto. Yumuko siya at sinabi, hintayin natin ang pagdating ng Elder. Kinakabahang napalunok si Duanxing, yumuko, at sinabi, pagbati. Senior Sword Demon. Hindi man lang sumulyap si Yu Shangrong kay Duanxing at sa iba pa, sa kanyang paningin, ang gayong mga tao ay hindi karapat-dapat na kausapin niya. Para sa paghuli sa taksil na disipulong si Yu Shangrong, ikaw ay ginawaran ng 1,000 merit points. Nang marinig ang notification ng system, kalmadong lumapit si Lasho. Huminga ng malalim si Yu Shangrong, pinagmamasdan habang dahan-daang lumalapit sa kanya ang kanyang master. Ito lamang ang tao sa mundo na makapagpapadama sa kanya ng lubos na kawalan ng kapangyarihan. Nakakatakot na tahimik ang cloud-illuminating woodland hanggang sa bumasag ang kampana mula sa cloud-illuminating hermitage sa bihirang katahimikan. Tumangala si Lasho sa malayong tunog, nag-iisip, sa maikling pananatili ko sa cloud-illuminating hermitage, nasanay na ako sa tunog ng mga kampana sa bukang liwayway at dapit hapon. Nasaan ang mga landas sa sinaunang kakahuyan? Sa aling bahagi ng malalim na kabundukan tumutunog ang kampana? Ibinawi ni Lasho ang kanyang tingin at mahinang nagtanong,
Nasaan ang taksil na disipulong iyon na si Shibuya?